Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa lumang bahay sa Quezon City? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, saksihan natin ang misteryosong kwento ni Alexa, ang mga bangungot na tila ba'y nagiging realidad at ang babala ng isang lumang manika. Huwag palampasin ang mga kakaibang pangyayari at ang hindi maipaliwanag na kutob na bumabalot kay Alexa, mga senyales na may mas malalim pang hiwaga ang naghihintay. Maghanda na sa isang gabi ng lagim at sikreto. Dito lang sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang bawat bulong at anino ay may kwentong nakatago. Sa isang tahimik na eskinita sa Quezon City, nakatayo ang lumang bahay na tinitirhan ni Alexa at ng kanyang pamilya. Ang bahay, puno ng mga alaala, ay parang isang museo ng kanilang nakaraan. Mga lumang larawan na nakapako sa dingding. Mga kasangkapang may kwento sa bawat gasgas at alikabok at mga bagay na tila ba may taglay na misteryo. Sa bawat sulok, ramdam mo ang nostalgia pero may halong kaba rin na hindi mo may paliwanag. Isang gabing malakas ang ulan, nakaupo si Alexa sa sala, nakikinig sa mga kwento ng kanyang ina. Si Teresa, na isang real estate agent, ay puno ng mga kwentong bahay na parang pang teleserye sa dami ng twist, pero sa mga mata ni Alexa, may lungkot na hindi matago ng kanyang ngiti. Parang may bumabalik na alaala na gusto niyang takasan. Bigla sa kalaliman ng gabi, nagising si Alexa mula sa isang masamang panaginip. Pawis na pawis at nanginginig, parang may kung anong puwersa ang humahatak sa kanya palabas ng kanyang kwarto. Sa takot, dali-dali siyang pumunta sa kwarto ng kanyang mga magulang. Ang yakap at mga salita ng kanyang ina ay naging lunas sa kanyang takot. Stress lang yan sa school, sabi ng kanyang ina, pero sa loob-loob ni Alexa, may iba siyang nararamdaman. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, kasyual na sinabi ni Teresa na may darating na bisita, si Lorena, na madalas daw dumalaw sa kanila. Sa pagbanggit pa lang sa pangalan, parang may kuryenteng dumaan sa katawan ni Alexa. Hindi niya maipaliwanag, pero may kutob siyang may kakaiba sa araw na yon. Sa isang pagtitipon sa kanilang bahay, nagtagpo ang landas ni Alexa at ni Lorena. Ang babae may edad na at nakasuot ng lumang Filipiniana ay tila ba may daladalang lamig na kumalat sa buong sala. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay umaalon sa hangin na parang may sariling buhay. Ngumiti si Lorena kay Alexa, ngunit ang ngiting yon ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Inabot niya kay Alexa ang isang lumang manika na suot ay katulad ng kanyang Filipiniana. Ingatan mo ito, anak. May mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit ramdam natin. Babala ni Lorena na may tonong seryoso at misteryoso. Pagkatapos ng pagtitipon, hindi na naging mapakali si Alexa. Itinago niya ang manika sa kanyang aparador, subalit parang may kung anong enerhiya itong ibinubuga na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya ito binanggit sa kanyang mga magulang, pero simula noon, nagsimula nang magbago ang takbo ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Habang lumilipas ang mga araw, isang kakaibang karanasan ang magpaparamdam sa kanya na hindi lang siya ang nasa bahay nila. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa manikang ito? At paano kung ang babala ay simula pa lang ng isang mas malaking bangungot? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas nakakakilabot na mga pangyayari. Isang madilim na gabi, habang si Alexa ay nagpupuyat sa pag-aaral, may kakaibang anino siyang napansin sa labas ng kanyang bintana. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya nakita si Lorena. Basang-basa sa ulan, hawak ang lumang manika at nakatitig sa kanya na parang walang kaluluwa. Ang mga matang iyon diretso ang tingin ay parang tumatagos sa kanyang pagkatao. Biglang napasigaw si Alexa at hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya papunta sa kwarto ng kanyang ama na si Marco, nanginginig at hindi mapakali. "Papa, nandyan siya, nandyan si Lorena sa labas." Sigaw niya.
Si Marco na nagising sa gulat ay agad na tumayo at sumilip sa bintana, ngunit wala na si Lorena. Walang bakas ng misteryosong babae o ng lumang manika. Alexa, baka pagod ka lang. Magpahinga ka na, anak, payo ni Marco na halatang hindi naniwala. Bukas kakausapin ko ang mga kapitbahay tungkol kay Lorena. Pero kahit anong pilit ni Marco na pakalmahin si Alexa, hindi na siya nakatulog pa. Ang imahe ni Lorena nakatayo sa ulan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Kinabukasan, naging usap-usapan ang biglaang pagkawala ni Lorena. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta at parang bula na lang siyang naglaho. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ano kaya ang ibig sabihin ng pagpapakita ni Lorena kay Alexa at anong misteryo ang dala ng lumang manika? Ang mga sagot, tila nagtatago sa dilim, naghihintay na matuklasan. Ilang buwan ang lumipas at tila bumalik sa normal ang buhay ni Alexa. Isang araw, habang naglalakad siya sa pasilyo ng kanilang eskwelahan sa Makati, nagulat siya nang makita muli si Lorena sa dulo ng hallway, nakatayo at nakangiti habang hawak ang manika. Nanginginig nilapitan ni Alexa si Lorena. "Bakit mo ako iniwan, Alexa?" Ang malambing ngunit nakakakilabot na tanong ni Lorena, gamit ang boses ng isang bata. Nagtakbo si Alexa, hindi alam ang gagawin at parang hinahabol ng sarili niyang anino. Sa pagdating ni Teresa, biglang naglaho si Lorena at parang walang nangyaring kakaiba, pero si Alexa hindi na mapakali. Ang mga salitang binitawan ni Lorena ay nag-echo sa kanyang isipan, nagdudulot ng hindi maipaliwanag na takot. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Alexa sa kanyang kama, hindi siya makatulog. Ang manika sa kanyang aparador ay tila may sariling buhay, nagpapaalala sa kanya na may kakaibang nangyayari. Ano nga ba ang koneksyon ng manikang ito sa mga kakaibang pangyayari sa buhay niya? At ano ang nais ipahiwatig ni Lorena sa kanyang mga babalak? Sa bawat pagpikit ni Alexa, ang mukha ni Lorena at ang lumang manika ay bumabalik. Ngunit ang tunay na katatakutan ay nagsisimula pa lamang. Ano ang susunod na mangyayari kay Alexa? Ang sagot, nakatago sa mga anino ng gabi, nag-aabang na muling magpakita. Sa paglipas ng 1 taon, puno ng pag-asa at pangarap si Alexa habang naghahanda para sa kanyang pag-aaral abroad. Isang hapon habang nagkakape at nagbabasa ng mga brochure ng universidad sa isang sosyal na coffee shop sa BGC, nagulat siya nang muling masilayan si Lorena. Iba na ang hitsura nito, parang pagod at tila may malalim na pinagdadaanan. "Alexa," mahina ngunit malinaw ang boses ni Lorena habang lumalapit. Dala-dala pa rin ang lumang manika na noon pa man ay nagdulot na ng kakaibang takot sa kanya. "Hindi ka nababagay dito, Alexa. May mas malaki kang tungkulin sa ibang lugar," babala ni Lorena, na animoy may alam sa hinaharap na hindi pa dapat malaman ni Alexa. Napayakap si Alexa sa sarili, ramdam ang lamig na dala ng bawat salita ni Lorena. Umuwi siyang balisa, hindi mapakali. Ang mga sinabi ni Lorena ay parang sirang plakang paulit-ulit sa kanyang isipan, at ang manika na ngayon ay nasa kanyang pag-iingat ay tila isang simbolo ng hindi maipaliwanag na kapalaran na naghihintay sa kanya. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Lorena? At bakit tila ba may koneksyon ang lahat ng ito sa kanyang kinabukasan? Ang mga tanong na ito ang nagpapahirap kay Alexa habang siya ay naghahanda sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. 7 taon ang mabilis na lumipas at si Alexa ngayon ay isang matagumpay na propesyonal sa Davao City. Ay tila nakalimutan na ang nakakakilabot na mga kaganapan ng kanyang nakaraan. Ngunit isang araw, sa gitna ng masayang piyesta, isang pamilyar na figura ang kanyang nakita sa kabilang kalye, si Lorena. Nang subukan niyang lapitan ito, bigla na lang itong nawala na parang bula,
na parang hindi totoong tao kundi isang malikmata. Sa lugar kung saan nakatayo si Lorena, isang bulok na manika ang kanyang natagpuan, nakasandal sa poste. Ang manika na ngayon ay luma at sira na ay nagdulot ng matinding kilabot at nagpabalik ng mga nakakatakot na alaala ni Alexa. Ilang araw ang lumipas at isang liham ang dumating sa bahay ni Alexa. Kasama nito ang isang Polaroid ng kanyang larawan sa piyesta at sa likod ng larawan ay may nakasulat na mensahe mula kay Lorena. Hindi pa tapos ang ating kwento, Alexa. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala kay Alexa at sa wakas ay nagpasya siyang magtiwala sa kanyang kasintahang si Miguel. Nang tanungin niya si Miguel tungkol sa lumang manika at sa mga kakaibang pangyayari, nagulat si Alexa sa inamin ng kasintahan. May alam siya tungkol sa mga nangyari. Ano kaya ang koneksyon ni Miguel sa misteryosong babae at sa manikang ito na tila ba may sariling buhay? Ang pagtatapos ng kanilang pag-uusap ay nag-iwan ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang kwento ni Alexa. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng babala ng manika? At paano ito magwawakas? Ang mga sagot ay naghihintay lamang na matuklasan. Buong pag-asa at determinasyong malutas ang misteryosong mga pangyayari sa kanilang buhay, nagtungo sina Alexa at Miguel sa himpilan ng pulisya. Bit-bit ang kanilang mga hinala at ebidensya. Inilahad nila ang kanilang kwento sa mga pulis. Ngunit, sa kanilang pagkadismaya, tila walang bigat ang kanilang mga salita. Ang mga pulis na abala sa kanilang mga gawain ay hindi sineseryoso ang kanilang sinasabi. Para bang isa na namang karaniwang araw lang ito para sa kanila. At ang kwento ni Alexa at Miguel ay walang iba kundi isang katang-isip lamang. Pagbalik nila sa kanilang bahay sa Davao, tumambad sa kanila ang isang tanawing nagpapabilis ng tibok ng kanilang puso. Ang kanilang kwarto na dati ay maayos at tahimik, ngayon ay magulo at sira-sira. Mga gamit na nagkalat, mga drawer na nakabukas, at ang pinaka nakakakilabot sa lahat, isang bulok na manika na nakaupo sa kama na tila tahimik na saksi sa isang hindi may paliwanag na panghihimasok. Ang bawat sulok ng kwarto ay sumisigaw ng pangganib at ang bulok na manika ay tila nagbabadyan ng isang mas malalim na kasamaan. Nanginginig sa takot at pagkalito, nag-usap sina Alexa at Miguel. Hindi na ito simpleng pangyayari na maaaring balewalain. Kailangan nilang kumilos. Nagpasya silang kausapin si Teresa, ang ina ni Alexa, at ibahagi ang lahat ng nangyari kay Miguel. Umaasa silang sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap ay mabubunyag ang katotohanan na magbibigay linaw sa lahat ng kababalaghan. Ang kanilang mga puso ay humihingi ng kapayapaan, ngunit ang susunod na hakbang ay maaaring magdala ng mas marami pang katanungan kaysa sa kasagutan. Ano kaya ang matutuklasan nila mula kay Teresa? At ano ang magiging papel ni Miguel sa paglutas ng misteryong bumabalot sa kanilang buhay? Ang bawat sandali ay puno ng tensyon at ang susunod na kabanata ay tiyak na maghahatid ng mga bagong pagbubunyag na lalong magpapalalim sa hiwaga. Sa huli, natutunan ni Alexa na ang mga babala ay hindi dapat paliwalain, lalo na kung ito'y nagmumula sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Maraming salamat mga ka-creepy sa pakikinig sa kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento sa bawat upload. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na video. Mag-ingat sa mga lumang manika at sa mga aninong gumagalaw sa dilim. Baka sa susunod, ikaw na ang bida sa ating kwento. Hanggang sa muli, mga ka-creepy.